back sa ating channel na It's a Chop. So napakahalaga na mag-label sa ating mga alagang mga halaman. Kasi habang dumadami yan, nag-iiba-iba rin naman ng characteristic or traits, no? Kung minsan parang matamlay sila at nakadapa lang paside yung growth, no? Which is okay rin naman yun kasi nataba yung rhizome at minsan pataas naman sila. No, minsan yung red nagiging green at yung green minsan nagkakaroon ng red. Kaya napakahalaga na mabigyan sila ng tamang label. Kaya ngayon, no, pakita ko sa inyo kung paano tayo gumagawa ng label. So dati ginagamitan lang natin siya ng itong marker na to. Kung marker ang gagamitin nyo at kung sa tingin nyo hindi na nyo naman ilalabas, okay na to. No, pero sa akin kasi pag ito sa labas nabubura rin pag tumagal. Pero ito yung isa sa ito yung isa sa mga pinakamagandang marker, which is ito yung na-recommend sa akin ng isa sa mga collector na kinukuhaan din natin ng mga Venus flytrap. So ito yung pilot, no, na twin marker. And ito medyo luminaw-linaw na. Ano pa nangyari sa camera ko? So pilot twin marker. So napakaganda nito kasi may dalawang side siya, isang mataba na side. Ayan. At isang manipis lang yung sulat. Ayan, ang ginagamit ko dyan pagka nag-level at yung mga pinapadala kong planch, itong manipis. Kasi pangit sulat ko pagka yung mataba, lalong mukhang pangit talaga. No? So, ayan ang ginagamit natin sa pag-level. No, at ngayon, may nag-recommend sa atin na si Sir Raylon na ito daw mas maganda to kasi hindi nabubura. Ang problema lang nito, kung nag-mist kayo, kinabukasan, natatanggal siya agad. So may pandikit siya pero hindi siya pag nabasa natatanggal siya. So ang ang solusyon, gagamit kayo pinakamalakas na glue, yung pang sapatos. 3 frog. Ayan. Oily glue pa lang tawag doon. So napakatibay niyan pero madali ring tanggalin pagka naghugas kayo. So mas madaling tanggalin kaysa sa mighty band. Yung mighty band kasi minsan dikit talaga, di ba? Ito pansin ko madaling matanggal pag naghugas ka na ng kamay. Pero hindi ganoon kadali kaya ingat rin kayo. So ang bala nito, itong leveler na to, ang tawag yata dito yung pang-emboss no. Siguro ilagay ko na lang yung link sa description, no. Hindi to sponsored Kumbaga lang, share lang ng mga kaalaman sa hobby kung ano yung maganda at yung by experience maasahan talaga. So ito yung pang sa level, ito talaga. Kasi na-try ko na yung sulat-sulat, no, tapos yung iba nga gumagamit pa ng mga tawag dito, glass. Ang gaganda nun, meron dito pinadala sa akin wait lang natin. Ito yung mga label. Ito kasi bigay lang sa akin, so hindi ko naman matatanggal yan. Pag libre, tumatanggap kasi nag-quit na siya, so binigay niya sa akin lahat ng mga gamit niya, pati itong mga paso binigay lang sa akin yan ni Sir Albert Santos. Hindi naman siya totally quit, pero may mga iba siyang mga hangarin sa buhay. Nag-upgrade ng mga plano sa buhay. So ayan, no? Buti sa atin na ibigay. Iba dito wala nga ako kaya hindi ko rin magamit. Pero eto okay na to, no? Yung mga ganyan ipiprint mo tapos dikit sa ganyan, okay na yan. No, sa akin lang kasi laging naka-expose yung mga level ko kaya ayun madaling mabura. Pero sa tingin ko etong kay Sir Albert Santos okay rin Tingnan natin malay nyo ngayon matutunan natin na mas okay pala to. Kaya ayan. So ang gamit niya ay sticker paper. Maganda tong klaseng sticker paper. Parang photo quality yung sticker paper. Tapos dinidikit niya lang dito. At mukhang okay naman. Hindi ko pa ito nasusubukan So, ayan, galing pa sa Carnage Roots. Ito siguro yung niya, yung store niya dati. Meron pang sticker yan
Diba? Ayan, sticker yan ni Sir Albert Santos. Ito nga yun. Nakita ko itong sticker kasama ng mga package. So, sa kanya galing yung mga Pingicula moranensis natin. At yung mga seed grown na mga, ito yung nasa taas. Seed grown na Sarracenia na Purpurea. So, sa atin niya pinagkatiwala itong mga gamit-gamit niya. Binenta niya na ng mabilisan yung mga, sayang nga yung iba hindi natin nakuha kasi hindi naman tayo nagpaparamdam, no? Nung naghanap lang ako ng Heliampora, natanong ko siya. Kaya huli ng lahat na ibenta niya na. So meron din siyang ganito, parang special to kasi glass to eh. Oh. Ang ganda rin. Sabihin niyo pagka pag malakasan yung order niyo, gamitin natin. Hindi ko lalagyan ng label, kayo na bahala maglagay kasi hindi ganun kaganda yung sulat ko eh. So ayan, dami niya, no. Isa-isa lang kapag may isang order. Pag mga tipik, pwede na siguro yung mga ganyan, no? Pero hindi ako makapag-print yan, kaya mag-print kasi wala akong printer dito na pang ganito eh. Ang meron lang ako dito, thermal paper. Yung pang waybill. Ayan, ito yung ginagamit ko kanina nung may mga umorder. Kayo na mag-label, no? Sa totoo lang, sa dami ng ginagawa ko dito, mabawi na lang talaga ako sa previous. Kaya pag makikita nyo, dun yun na lang mapipil yung aking yung aking care sa mga customer, no, sa previous. Pero sa mga label, no, promise, no, isa sa pinaka-natatambaran ko to. Kaya ngayon nga ito sarili kong label, pero no, mga isang upuan ko na lang ginagawa to para hindi ko na gagawin kapag dumating niya. Pero iba dito, pangarap pa lang. Wala pa tayo ng iba dito. So, ayan, no, nawala yung sakit ng ngipin ko. Anong nagsasalita ko? Pagka may iniisip ka talagang iba, nawawala yung concentration. Ngayon kasi sakit ng ngipin ko. May iba pang level dito, maganda rin. No? Ito nga, trip ko rin kasi pang malakihang pasuto. May paparating na, ano ba yan? Sa mga pangarap rin nating ang malakas ang carnivorous plant. Rhirodura ba yun? Dito yan. Baka naidikit ko na. Ito, Rhoridula. Sabi nung iba, lower form daw to ng carnivorous plant or less carnivore daw to kasi hindi siya nag-digest ng insect, kundi meron siyang symbiotic relationship sa sa assassin bug, no? Ayun yung kumakain ng mga insect na natatrap niya, tapos yung dumi ng assassin bug, ayun yung na-absorb niya as nutrients. Itong Rhuridula, natatagpuan to sa South Africa, nasa isa sa mga mababang siguro bundok doon. At isa sa mga pinakamahirap alagaan na carnivorous plant. At alam ko, 2 or 3 lang sila sa kanilang species ba tawag ng genus. Ayan. Ewan ko kung tama ako, hindi naman ako ganun kagaling sa pag-name ng mga plants. Pero basa-basa lang rin. So ito, ganda. Ito maganda to pang Rhirodula. Ang laki. Kasi parang pwede mo siyang gawing itsura niya yung ilagay mo sa paso ng mga bonsai. Kasi nagiging hardwood body niya eh. So sabi ko magandang klase ito. Kaya tatry natin muna sa plant kung kaya-kayanin. Kasi sa seeds, mas maganda siya sana kung sa seeds natin naalagaan kasi matibay pagka seed grown, di ba? Pero ang aking i-acquire ngayon ay small plants para hindi pa ganun kalaki. So from there, try natin kung unang-una mabubuhay. Kasi hindi biro yung in-advise sa akin na medium, which is yung, ewan ko kung Akadama or Akanuma. Nalilito ako dyan sa dalawa. Pero yung kulay dilaw, hindi kulay dilaw ba? Basta papakita ko na lang sa inyo. Pwede naman siguro Akadama or Akanuma. No? So ayun yung gagawing medium. Tapos hindi siya bina-water tray kasi sa siya parang malapit sa sa talampas sa Tagalog, yung gilid ng bundok, no, bangin. At doon nakatanim yung mga at nakakatrap sila ng ibon Kaya isang pangmabangisang carnivorous plant. So balik tayo dito sa pagli-label. Ang pagka magli-label ka,
Ang bala niya ito, tape na madikit. Ito paubos na, may paparating ako ngayon na order na isang set uli. Sa isang set may 3 kayong bala. Tatlong magazine ba tawag yan? 3 ikot na ganyan, no? Rolyo, no? Manipis lang 'yun at manipis. Maliit lang 'yun at kayang mag-label siguro. Enough siguro sa mga pangalan ng mga carnivorous plants. Siguro abot na ng 50 pataas eh. No? Which is enough na, 'di ba? Yung isang kung tatlo kasi yun eh, pag binili mo 100 plus lang. No? Pero etong labeler, iba rin ang presyo nito. Kung hindi ako nagkakamali, nasa around 300 mahigit or more or less ganyan. Hindi ko na matandaan. Pero yung bala nasa 100. Pero 3 rolyo naman yun. So nasa around 150 to 200 na mga tag yun na yung mailalagay nyo. Mahahaba pa nga yung mga tag niya, no? Tingnan nyo. So, ang paggamit nito, halimbawa, tatype nyo, DM, pangalan mo. Hindi, lagyan natin yung mapapakinabangan, ba? Panulata, may na dito, ano bang isa yan? So, isip tayo ng hindi masasayang. Kasi, wala na akong bala. So, kaya dapat tipirin ko. So, sige, yung na lang. Ang panulata kasi yun yung nag-germinate sa taas. Ayan, igagano mo lang, ipipress mo lang yung letter. O, nakapress na tayo ng letter C, tapos A naman. O, ganyan lang. Wala na yata akong bala na. Sumakto lang kanina. So, wait lang ha. Wala na yata tayong bala. Ito. Or nagalaw ko dahil binuksan ko kanina. Ayan, ipo-forward lang natin. Pagka pala kayo magre-refill, ipupush nyo lang to kasi yun yan tinan nyo to, ayan ayan, tapos nakaroll yung parang tape yan, tapos iuusog nyo lang yan dyan, ayan pasok nyo dyan kasi nung una ko tong nabili, nung naubos hindi ko rin alam paano i-refill. So minsan tayo kasi tamad na tayong magbasa ng instructions lalo na ito galing pa to ng China yata, no? So hindi ka makakaasa ng maayos na instruction. No? So ayan, mo lang hangga't makarating diyan, no. Diyan, ayan. Hangga't makarating diyan. Kung nakarating na diyan, dapat nakaayos eh. Merong taga-adjust naman diyan. Ito yung adjust, taga-adjust. Ayan. Ayan. So siguro manipis yung akin, ibababa ko. Ayan. Titingnan natin kung gagana. Kasi first time ko lang ibaba to. Kung mas maganda ba yung print niya kapag pinrest ko yun. Ulit. Ayan. C A hindi hindi sandali lang ha. Ano talaga tayo? Napang tayo na ito. Naubos bigla. Ayan, ulit. Yan, C. Pagka hindi na umandar to, ibig sabihin ubos na kailangan nyo na palitan. Ayun, umandar pa. C-A-M. Ayun lang yung dito. Medyo mabagal kasi per letra. Pero pagka dalawang kamay yung gagamitin nyo at medyo sanay na kayo, medyo madali na yan. Pagka nag-moist yung kamay nyo, ayun, isang problema ko rin yun. Pag kanina nag-moist yung kamay ko, hindi ko matype ng maayos. Kampa. Nulata. Tapos dapat malakas yung pagka-press ha. Pagka malamya hindi mag-emboss. Tapos ang space pala nito, pakita ko sa inyo mamaya. Yung malamyang yung half press. Mahina na press. So ganito yung space para kasi pagka hanggang pagka tinanggal nyo na yung tape na yan, kasi ang pagtanggal ng tape, ipupush mo to pababa. Ito. Pag pinush mo yan, putol yan hanggang doon sa
letter L. Ayun o, kung may nakikita kayong yung merong ano yun may parang metal sa ilalim. So kung saan nakatapat yun, ayun yung pamutol niya. So mapuputol yung level mo. So kailangan mong space para lumabas yan. Half press lang kasi para hindi mag-print. So pag lumabas na yung letter A, konting press pa. Ayan, pwede na yan. So wag masyadong maraming press kasi maubos naman yung tape nyo, ay yung bala. So i-ano nyo lang to, i-push nyo lang pababa. Wag sobrang lakas ay, sakto lang. Ayan, mapuputol na siya. Yan, ang ganda pala nun. Dapat pala matagal ko yung ginawa. Ayan, kasi mas manipis tong tape na nabili ko kaysa dun sa iba. So dapat pala nandyan yung ano. So ayan sabay tayo natuto. Kailangan, ayun, may ano dyan may indication. Ba tong camera ko talaga? Parang gusto na talaga magpapalit na ito Ganda naman siya sa mga picture, pero sa mga ayan, hindi siya nagpo-focus na maayos. So ito yung ano. So para maano mo naman siya, gusto mong gupitin yan yung mali dito. Okay, nagkamali ka ng spelling, di ba? So ganito lang. Ang ginagawa ko, tinatanggal ko muna itong tape. Kasi pag hindi mo itong putol, mayroon siyang dulo na madali mong matanggal yung pagkakabit sa tape. Wait lang. Ganda pala dito. Hirapan siya dun kasi may ilalim dyan, parang doon siya nagpo-focus. So dito, ayan, may makikita kayo dyan na parang ito yung tupi. Pag hinila nyo, matatanggal na yung side niya na sticky side. Ayan diba? Parang double-sided tape. Pagka ganyan, pwede nyo nang hatiin. Kasi pagka pagka ilalagay nyo agad ng glue, magkakaroon siya ng chemical reaction na hindi siya dumidikit ng ayos. Matagal bago dumikit. Pero ang ginagawa ko para mas mabilis dumikit, ang ganito muna, ang gagawin nyo muna, sandali lang bato, hindi ako nakapag ayan, iyan nyo muna, gupitin nyo muna yung mga dulo, yung mga excess na area na gusto nyo alisin bago nyo gawin tong next step. Ayan tanggalin nyo to, mali itong type natin na itong letter A sa unahan ayan. Pag ganito na, dikit nyo muna. Ayan, dikit nyo muna yan. Tapos tsaka kayo maghanda ng yung pagkakabitan nyo ng tag. Pwede rin naman ikabit nyo to sa mga paso na mismo. Doon nyo na idikit. Ako, nilagay ko dito kasi from time to time nagre-repat ako, kaya mas ideal sa akin ay ilagay ko siya sa ganitong klase ng tag. So pag gumagamit ako nito, ingat kayo kasi mas maganda kung nakasalamin kayo o goggles kasi baka tumalsik sa mata nyo to. Delikado tong glue na to masyadong matapang, pandikit talaga siya ng yung sapatos. So ang gagawin nyo, maglagay kayo ito marami nga kasi malaki na rin butas na ito, nilakihan ko na. So pag naparami ng ganyan, which is nangyayari na madalas sa akin yan dahil nilakihan ko na yung butas na ito, yung labasan ng glue. Ang ginagawa ko, sa sandwich ko siya na ganyan. Ayan. Ay, nasa na ba yan? Buti na lang meron pala tayong phone holder. Napakahirap So ayan. So iganyan nyo muna, tapos medyo patayuin nyo ng kaunti. Huwag yung ganyan, ilagay nyo na. Pagka nilagay nyo agad yan, dudulas lang siya. So napakaganda na ilagay nyo muna sa dito. Ilagay nyo muna sa paper yung ididikit yung mga tag. Kasi matatanggal yung chemical didikit na dito sa sa paper. So ang mangyayari niyan, magkakaroon ng paper sa ilalim. So mas madikit siya. Ayan, lagyan na natin dito to. So pagka ganitong sobrang habang pangalan ng hirap kaya dapat sa isa.
Uy, didikit yan. Kasi ingat rin kayo. Ayan. Kung masyadong makapal yung tape na nabili nyo, pwede nyo gawin. Gupitin nyo rin yung gilid. Ay, yung taas tsaka baba. Para manipis lang. Yan, di ba? Mas okay siya. Tapos ito, mabilis matuyo na to. Ito nyo na lang yung pinaka easy dikit. Ayan. So, wag nyo agad gagamitin to sa halaman. Kasi, chemical yung ano, di ba? Itong, although ginawa ko na rin naman yun at wala naman naging masamang epekto. Pero, para lang safe. Kasi tutorial to baka sisihin nyo kung mamatay yung isang pinakamahal na halaman. So papansin nyo ginaganto ko na hindi na madikit sa kamayan kasi pinatagal na natin ang ano kumbaga natuyo na siya, no? Natuyo na siya. So, mabilis na natuyo. So ayan, yung ginagawa ko dito para tatanggal. So, kailangan ko lagyan ulit ito. Pagka ilalagay nyo sa plants, akong ginagawa ko, nilalagay ko muna sa tubig para ma-wash. Yan, para ma-wash yung chemicals at mabilis rin itong matuyo. Pagka may mga sobrang ganyan, no, okay rin naman na natanggal yon para pag hinawakan nyo, dikit talaga sa kamay nyo yung glue. So ang ginagawa ko, pinapahid ko na lang sa papel. Yan, pahid nyo dyan. Or kung meron kayong basahan or cloth, pwede nyo gawin yun hindi naman nagmamantya. Pero sa basahan nyo na ilagay. So ganyan. Tapos iwanan ko na lang muna siya. Minsan naman ang ginagawa ko para sigurado ako hindi natatanggal, binababad ko pa talaga sa tubig ulan para low ppm talaga yung label ko pagka nilagay ko. So yun, ginagawa ko yun, binababad ko sila sa ulan. So magdikit pa tayo para kita nyo talaga na ayun talagang aking practice dito. Pag sobrang haba tulad na itong si Charlie Madon itong iba dito wala pa ako pangarap ko lang to na na cultivar kaya tiniprint ko kumbaga habang pinagpipray natin na sana magkaroon tayo, ginagawa mo na yung label para pag kung sakaling magkaroon ilalagay mo na lang, nakahanda na. Kasi pag dumating yung mga pangarap mong cultivar kumbaga medyo yung isip mo na-focus na talaga dun so ang hirap na gumawa ng label unless yung label mo yung disulat lang, pwede yun. Pero pagka ganito it will take time kaya gawin mo in your separate extra na oras. Ayan. So maganda tayo ng isang ganito tsaka isang mabilis ng ito Corrigan. Ito maganda ring cultivar ng Corrigan. May kwelyo na BFT. Parang wala siyang leeg. Meron siya kwelyo. Tapos medyo light rin yung coloration niya which is napakaganda. Kakaroon tayo niyan at tagal-tagal nga lang kasi siyempre medyo malamig pa sa ibang bansa. Ayan. Ayan. Tapos pati mo lang saglit kung gusto mo. Pero dahil mahaba itong isang cultivar na to, kikita nyo pa ba? Ayan. Umpisahan mo na ang laban. Ayan. Para ma-budget mo yung space ng pagdidikitan mo. Hindi maiwasan talaga na magkaroon ng glue yung kamay mo. Parang gumagawa ng artwork, di ba? Pagkatapos nun, diyan ka na problema. Kung gusto mo naman, mag-gloves ka. Which is pwede rin naman dahil may gloves ako sa baba. Pero malalo ko pang mga problema kasi didikit rin sa gloves na late. Wala. Ingat na lang, okay na to. Yung glove siguro na pang construction pwede sa tingin ko.
Kasi kahit dumikit yun dun, pwede mong tanggalin. Pamunas pa, di ba? Okay rin yun siguro. So ayan, pagkadikit nyo yan, nakalimutan na natin tong isa, dikit na agad natin to. Didikit na yan. Ayan. Ayan, pag nahuli-huli ka na ito, hindi na didikit ito na maayos. Ayan, pinupunas ko dito kaya sa tela. Sa damit ko talaga ito sa damit ko. Pambahay kasi yung mga suot ko. Pag nandito sa taas, so okay lang mamantsahan, mapunit o ano. Mga lumang damit na po na ano na talaga yan. Gusto ko magsuot ng ganong klase ng damit pag nasa bahay. No? Komportable kasi. So ayan, di ba? Easy. So pwede na ito lagay sa tubig. O ganun ginagawa ko. Tingnan nyo, pag meron na akong mga glue sa kamay. Pero madaling matanggal yan pag nagugas ka na ng kamay. So yun lang, itutuloy ko na tong paglalagay dito. At ganyan lang tayo mag-label. No? Pwede rin naman kayong gumamit na ito. Ito. Maasahan rin to pero abutin lang to ng siguro 3 to 6 months. Tas mabubura rin. Ayan. No, pero siguro kung dito nyo ilalagay, maaring mas matagal bago mabura. Siguro abutin siguro na almost a year. Kung sa ganito. Kasi ang pinasusulatan ko na ito kaya madaling mabura mga trays. Pag mga trays, kung makikita nyo dyan, nagpupulbos na to pagka tumagal no? So madaling mabura yan kahit anong klaseng ganda ng pentel pen mo or marker mo, permanent marker mo, mabubura kasi yung mismong surface na yung natanggal yung coating niya. So syempre kasama na syempre yung tinta na ito. So siguro kung dito mo yan isusulat, mas matagal yung buhay niya kasi matibay-tibay ito no? So mahalagang pag-level dahil sa ating pag-aalaga ng mga carnivorous plants, no? Ay hindi pwedeng baka ito nga yung cultivar na ito. Dapat sigurado ka. Kung B52 yan, no? Kung seed grown yan, huwag mo tawagin B52. Sabihin mo seed grown na from B52 or kaya X-Spider X B52. No? Kasi pag may mga X na or SG, seed grown yon, or na-cross na sa same kung XB52 same B52, no? So kaya wag nating kalimutan na lagyan ng label dahil mahalaga rin yan, no? Pag nag-inventory ka or magre-report ka, tulad namin, meron kami pinagre-reportan ng aming mga halaman, no? Yung DNR. So, mas maganda kung meron kayong listahan yan para mas madaling inspection, inventory, at mag-plan kung kailangan mo na i-propagate yung cultivar na yun. So, napakahalaga na ito. Simpleng bagay na pagtatag pero napakaraming gamit. Now, kung siguro nag-uumpisa ka pa lang sa isang munting halaman, no? Ayun yung isa sa rin. Maganda rin, masarap rin sa pakiramdam na meron siyang pangalan. 'Di ba? Kasi kung may pangalan yung pots mo, na master ko na si B52. Di may plano ka na ngayon na kumuha naman uli ng D6L o kaya red cultivar naman or any other carnivorous plant na ma-typean mo, no? At kung sakaling dumating yon, hindi ka malilito sa dalawa kung alin dito sa dalawa. Lalo na yung iba na mahilig yan sa mga uniform na mga planter, no? Kasi minsan may mga team tayo sa ating mga growing area. Yung iba gusto all white, no? May mga kakilala ko niyan gusto all white na paso, no? Yung iba gusto all black, no? Medyo astigin yung itsura. Yung white naman mga malinis tignan, no? Tapos yung iba naman colorful, no? So depende na po sa atin yan. Kaya mahalaga pong mag-label kung ano man yung pamamaraan mo. Pag-emboss, paglalagay ba nito ng marker o kaya pagpiprint, no?
Kung gusto mo, magputol ka ng glass or bumili ka tulad nito. Hindi ko alam kung saan nila binibili ito. Ayan, itong glass na to. So, mahalaga ang pagli-label, no, sa atin na mga nag-aalaga ng plants. So, para pag may nagtanong, no, madali natin masasagot. At sa label pala, no, mahabol ko lang. Pwede mo palang ilagay dyan kung kailan mo siya na-acquire. Pwede mo rin yan ilagay kung saan mo siya nabili. Kung kailan mo siya nabili. No, at kung kailan mo siya pinropagate, no. So, pwede mong lagyan ng mga, ng mga side notes, no. So, yun lang muna at salamat sa panonood nyo. God bless and bye-bye. Natapos ko nang ipak lahat, idikit lahat. At di talaga maiwasan na, tingnan nyo. Napuno na ng glue tong kamay ko at parang tumigas na. Hugasan na lang natin ito mamaya. At yung mga order pa lang ngayon, in-update na ako ni Mrs. na ipak na rin. Ayan. At yan, na. Dikit na lahat. Nulit ko pa, hindi lahat ng tag dito ay meron na ako. Yung iba yun talaga. Ramihan talaga dito, wala pa. Ang meron pa lang ako ito, kapanulata. At yun lang, no? Yung iba dyan, wala pa talaga. Ang mga to. Diba? Wala pa naman tayo na ito eh. Pero pinagpipray natin na magkaroon tayo. Itong Cerberus, parang meron na pala. Kasi may nabilit. Cerberus ba yan? Titignan ko muna yung label. Kaya mahalaga may label kaya. Para nalaman nyo kung may nadoble ba kayong order or may nadoble kayong mga plans dyan. Pag samasamahin nyo na lang. So yan. So ang ginawa ko pala kanina, pinag-isa-isa ko na lang. Tapos dahil meron na akong mga glue sa kamay ko, ayun na lang yung pinampress ko, no? At mabilis na matumatanggal mamaya na pag hinugasan. Matry natin. Ano tayo ng tubig? At ilagyan na rin natin to sa tubig para sabay-sabay na sila. Ma-testing kung, kasi bakit yun nilalagay sa tubig? Una para ma-wash siya. Ang dalawa, ma-testing nyo kapag diniligan nyo kinabukasan, nakadikit pa rin yan. So, basahin nyo na ngayon pa lang pagka natuyo na para matest nyo. Pagka natanggal, hindi ikabit nyo ulit. Lagyan nyo uli ng glue. So, may madumi akong tubig dito. Or, pinagugasan ko na. Dito ko na ilalagay siya. So malilinis, sayang pa yung tubig, kailan pa ulan. So ibababad ko muna yan dyan. Tapos bukas or mamaya hanguin ko na. Siyempre hugasan mo rin yan mas malinis. So try natin tanggalin tong dumikit na glue kung isipan tanggalin. Nagiging siya, parang napapowder. Pagka nababasaan na ng tubig, tapos napusot mo na, natatanggal na siya konti-unti. Kung naririnig niyo yan, pwede yung kaskasin. Pero dun sa mga balat dito, dugong bughaw, na mag-gloves na lang kayo. Kaya paggawa nyo sa mga kasama nyo sa bahay na mas kakayanin yung ganitong lalo sa mga bata. May mga kasama tayo sa hobby na mga bata pala. Pagka mga bata yan, magpatulong kayo sa parents nyo pagka super glue ang gagamitin. Kayo na lang yung mag-type dun sa emboss o kaya magsulat. Pero pagka dinikit, parents nyo yung pagawin nyo. Kasi baka tumikit yan sa damit nyo, sa balat nyo, or worse sa mata nyo. Hindi maganda. Tapos huwag nyo ring tatry na amuyin or tikman. Hindi maganda. So yun lang muna. At God bless sa inyong lahat. Buti na bigla ako naalala yung mga bata dito sa ating channel at sa Shopee. Hindi lang isa yung mga nabili sa akin na bata dito. Siguro nasa 10 na. Pero yung mga parents yung nakipag-usap sa akin. Tapos paminsan, siguro pinapayagan nila na makipag-usap sa akin
Facebook page kung ano yung gagawin kay medyo paulit-ulit rin sila ng tanong minsan eh. Pero magalang. Tapos biglang malalaman ko bata pa yung kausap. Minsan nasusungitan ko pa. Pasensya na po ah. Talaga dapat talaga kahit sino kausap mo, yun, maging maayos kami pag-usap. Hindi kasi ako sanay sa ganong klase ng usapan, di ba? So pasensya na. Pero sisikapin ko na mas mag-improve no, sa pag-usap sa mga hobbyist natin, mapabata man yan o matanda. So, yun lang muna. At ako'y mag-aasikaso muna dito sa growing area. At tingnan nyo to. Sabi ko sa inyong nag-germinate na campanulata. Nag-umpisa na sila maglabas ng unang mga leaf nila. Just right after a day na kapag in-upload ko agad yung sa campanulata para mapakita ko talaga dun sa mga mag-acquire na germinated na yung karamihan sa mga alaunang naitanim ko. Ang kagandahan pa nito, yung mga seeds ngayon mas maganda yung quality kaysa nung nakaraan. Pero tingin ko maganda rin to eh, yung nakaraang seeds eh. Kasi iba mo nag-germinate just right after nito, 2 linggo right after may tanim. So yun lang muna at God bless po sa inyong lahat. Salamat po sa pag-support sa ating YouTube channel and then lalo na sa ating Shopee store. Dahil nag-acquire kayo dito sa amin ng mga plants, ayun rin naman ang ginagamit namin para makabili uli ng mga new cultivar, new carnivorous plant na pwede nating may out. Ano bang advantage pag sa amin bibili? Bukod sa mga maraming freebies, sigurado kayo na outdoor grown, talagang sanay sa hirap, diba? Sisinungaling pa ba kami na ganito kahirap yung mga halaman namin dito, diba? Mga seto pa nga lang, oh. Ayan, nandyan sila. Kahit na yung mga pingigula dapat hindi ganun kahangin, nasa hanginan sila. Ito pa nga lang primula flora natin, nasa tabi ng pupunaw. Mapapansin nyo yung mga pingigula pala kapag sanay sa hirap, ganyan yung magiging leaf niya, patulis. Kasi gusto lang umilag sa sa liwanag, sa liwanag. Tapos para makapag-conserve ng moisture. Pero kagandahan, maganda yung itsura nila. Saka matitibay. Nanganganak rin. Nagpo-propagate rin sila eh, kahit na mainit ang panahon. Lalabas rin sila ng mga plantlets. Dito yung mga iba nating mga plants. Venus flytrap sa pulsan talaga yan. Tatanggal na nga ako ng mga grapevine sa taas eh, kasi gusto kong mas maaraw. Ito na yung update no, sa ibang mga plants natin. Mamaya mag-update ako na mas matagal. Yung pa isa-isa talaga. Yung mga ibang plants, ayan, dumating na. So, red moon trap, agentate, panel trap, Burbanks vest. Eto, ano to? Red green. Yan. Tapos, ba natin na dyan. Ano pa dito? Red long fingers. May nagbabalik. Sinama ko na rin dito yung ibang mga red long fingers natin na natira. Maliit. Red shark teeth, meron na rin. Salmon, meron na rin. Pero syempre hindi pa tayo nag-out ng iba dyan. Unless kausapin nyo ako, magre-request kayo, mas maaga kayo maka-acquire dun sa mga po pwede nang i-out. Or kung gusto nyo lang kayo na yung acclimate sa lugar nyo, pwede rin naman. Pero na-advise ko sa inyo, pagandahin muna natin para mas maganda yung i-post natin sa ating Facebook page. Diba? Masungitan na naman tayo ng iba na dito acclimated eh. Pero sa ano naman yan, wala pa naman pala nagsasabi nun sa mga BFT natin.
sa ibang plants. Ayan, shoot destruction, petit dragon. Itong asura natin, kala ko madadagdagan eh. Mili rin ako nito eh. Hindi nakarating na maayos. So, marami pa yung iba eh. Ewan ko ba't ako nag-acquire pa ng mga ano. Pero okay na rin yan para masabay-sabay silang dumami. Dami na nating ibang cultivar. Bukod pala sa pag-update, ang gagawin ko pa pala yung mga picture sa Shopee, update natin yan para yung marireceive nyo talagang accurate doon sa mga plants na sa picture. Kasi mga 2 taon na iba na. Ito pala oh, ito hirap akong propagate tong mga pom-poms na PFT. Pero nito lang, kagabi lang, naglakad-lakad ako dito sa taas at nakita ko itong isang leaf pullings meron ng green na tumutubo. Abangan ko yan kung normal traps or pom-poms na agad. Hindi ko pa kasi alam eh dahil first time ko mag-propagate ng pom-poms type na BFT. Ito naman na Wifula na merong rhizome division dito. Ayan, kitang-kita na yung tubo nyo. Gagawin natin. Ayan, kita nyo. Kitang-kita na. May isang bad news pala ako. Meron tayong kauna-unahang propagation ng Wifula na alanganin na itsura. Parang mamamatay eh. So, bakit ko nasabi? Ano kasi, kakatingin ko, na-detach ko yung kanyang rhizome kung saan siya nakakabit, yung maliit na plants. At doon nag-umpisang lumiit siya. So, mahalaga na ko, pala i-detach, no? Pero talaga namang hindi dapat i-detach eh. Kasi nandun yung energy ng baby plants kung saan siya tumubo na rhizome. So wag nyo muna tatanggalin yun hanggat wala pang size talaga yung plants. Or best is wag nyo na talaga tanggalin. Sama nyo na yun pagka i-repot nyo. Kasi kung tatanggalin nyo yun, maninibago siya. So ganda ako dito sa dito talaga. Kumpara mo siya sa kamag-anak niya na Coquillage. Cute ni Coquillage eh. Dating kay Eldentate. Boom, parang nag-B52 yung tsura na malaki. Ganda. So, soon mag-out na rin tayo niya pagka nakapag-propagate. Tapos, nadadagdagan na rin yung mga anyway, tsaka na ako magkukwento para mapapahaba itong video na to. Sa next video na, abangan nyo yung mga chika natin sa mga bagong plants. So yun lang, God bless. Pahabol lang ito na content dun sa ating paglilabel. Bye!